Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo'y gabayan at patnubayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 20, talatang 29 hanggang 34. Ito po ang sinasabi. At nang sila'y magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At narito ang dalawang lalaking bulag na nangakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus ay nagsisigaw na, nagsisipagsabi, "Panginoon, mahabag ka sa amin. Ikaw na anak ni David." At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Natapwat sila'y lalong nangagsisigaw na nagsisipagsabi, "Panginoon, mahabag ka sa amin. Ikaw na anak ni David." At tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, "Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin." At sinabi ni Jesus, sa pagkahabag ay hinipo ang kanilang mga mata at pagdakay, nagsitanggap sila ng kanilang paningin at nagsisunod sa Kanya. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak, nagpakumbaba sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Nagpapasalamat din ako, Diyos, sa bagong umaga na binigay mo sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay maganda ang aming mga tulog. At salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Panginoong Hesus, abutin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, O Diyos, upang sila ay magsigaling. Hipuin niyo po sila ang kanilang mga katawan, Panginoon, upang manubalik ang kanilang mga lakas. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Patawarin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga nagawang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ang dinudulog sa inyo, O Diyos, ang Pag-ibig Mission na ngayon ay meron silang mission sa Laguna. Ingatan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon, na makarating sila sa lugar kung saan sila mag-share ng mga salita mo, Panginoon. Pagkalooban mo sila ng lakas, talino, upang marami pong mga kaluluwa ang kanilang madadala sa paanan mo, O Diyos. Amin ding inilapit sa inyo ang aming bansa, O Diyos. Bigyan mo po kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at
gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bansa na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo, O Diyos. Ilayo mo po sila sa mga kapamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Aming inilalapit sa iyo ang mga nagwawalis ng kalsada, ang mga enforcer, ang mga kapulisan, Panginoon, ang mga security guard, Panginoon, na patuloy na naglilingkod upang mabigyan ng proteksyon ang mga establishmento o mga tahanan, Panginoon. Ang mga kasundaluhan, Panginoon, na nagbabantay ng aming bayan, ng aming bansa, ingatan mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas, O Lord. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na sa mga construction, Panginoon, mga karpintero, at iba pa, Panginoon, na sila po'y ingatan mo, bigyan mo sila ng lakas upang sila ay Diyos patuloy na makapagtrabaho na maayos, Panginoon. Walang anumang karamdaman, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay muling makapaglingkod sa inyo at makapagbibigay ng magandang buhay sa kanilang sambahayan, Panginoon. Amin inilalapit sa iyo ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Nagtiis silang magtrabaho sa malayong lugar sa kanilang pamilya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, na sila po iyong ingatan, tulungan, at ilayo sa mga kapahamakan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa mga kaibigan naming nagmamigrate na sa ibang bansa naninirahan dahil sa trabaho o sa pamilya, Panginoon. Naway magamit mo sila bilang ilaw at asin ng iyong mga salita sa lugar kung saan sila nakatira, Panginoon. Tulungan mo rin po sila at ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa mga problema at sa mga tukso, Panginoon. Ikaw ang Diyos, ikaw ang gabay sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang ilayo sa kapahamakan. Bagkus sila po iyong ingatan sa mga malalakas na alon sa buhay. Panginoon, ikaw ang aming Panginoon na siyang mag-iingat sa amin sa lahat ng oras ng aming mga gagawin. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa iyo ang mga magsasaka na patuloy na nagtatanim ng gulay, prutas, palay, Panginoon, at iba pa, upang may makain ang kanilang pamilya at ang community, Panginoon din. Lord, ilayo mo po sila sa mga tukso, sa mga pagsubok. Tulungan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, na sa panahon ng may mga bagyo, typhoon, Lord, ilayo mo po ang kanilang mga pananim sa mga baha, sa mga landslide. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang tagpong ito ay puno ng pananampalataya, habag at himala. 2 bulag na sa mata ng mundo ay walang pag-asa, walang halaga, at walang direksyon. Ang nagpakita ng matinding pananalig kay Jesus sa kanilang pagkabulag, nakakita sila ng higit kaysa karamihan.
Nakita nila kung sino si Jesus, ang anak ni David, ang Mesiyas. Ang kalagayan ng dalawang bulag ayon sa talatang 30. Ang dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan, sila ay nakaupo sa tabi ng daan, nangangahulugang walang kakayahan, umasa lamang sa awa ng iba. Ang kanilang pisikal na kalagayan, mga kaibigan, ay larawan ng espiritual na kalagayan ng tao. Bulag sa katotohanan, walang kakayahang iligtas ang sarili at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. So ang bawat isa sa atin, mga kaibigan, ang bawat isa sa atin ay may bahagi ng pagkabulag. Maaring sa kasalanan, sa pagmamataas, o sa kawalan ng pananampalataya. Ngunit, ang magandang balita ay ito, mga kaibigan. Dumaraan si Jesus sa ating daan upang pagalingin tayo. Ang kanilang pagtawag kay Jesus ayon sa talatang 30 hanggang 31 ay marinig nilang si Jesus ay nagdaraan. Ay nagsisigaw. Nagsisigaw sila at sinasabi, Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa amin. Hindi nila nakita si Jesus, mga kaibigan. Ngunit narinig nila. Hindi naman nawala ang kanilang pandinig. Mata lang naman. Di ba? So, at sa kanilang pakikinig, doon sila sumasampalataya kay Jesus. Hindi sila tumigil sa sigaw kahit sila ay pinatatahimik ng karamihan. Mga kaibigan, ang tunay na pananampalataya ay hindi napipigil ng mga hadlang. Maraming tinig ang maraaring humadlang sa ating pananampalataya. Ang mundo, di ba? Karamihan sa mundo. Ito po ang hadlang sa ating pananampalataya. Lalong-lalo na may mga social media, no? May mga gadget. Napakaraming hadlang ang mundo. Ang takot, no? O ang mga tao mo sa paligid. Yun ang mga hadlang sa ating pananampalataya. Ngunit, mga kaibigan, ito ang taong may tunay na pananampalataya ay patuloy na tumatawag sa Panginoong Hesukristo. Ayon nga sa Roma 10, talatang 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ang habag ni Jesus sa talatang 32 hanggang 34. At tumigil si Jesus at tinawag yung dalawang bulag. Napakaraming tao sa paligid nila. Ngunit tumigil si Jesus para sa dalawang bulag. Ito ay larawan ng kanyang personal na pagmamalasakit. Hindi niya hinayaang mabaon sa ingay ng karamihan ang kanilang tinig. Ayaw ni Jesus ng ganon. Kaya nakikinig ang Panginoong Hesukristo Kaya ayaw niyang mabaon sa ingay ng karamihan ang kanilang tinig, yung tinig ng mga bulag. Mga kaibigan ko kay Kristo, walang sigaw ng pananampalataya ang hindi naririnig ng Diyos. Kahit gaano kaliit o kahina ang ating tinig, mga kaibigan, ang puso ni Jesus ay madaling tumugon sa taong nananampalataya.
Sa habag, hinipo niya ang kanilang mga mata ng bulag. Hinipo niya. So, ang salitang habag, mga kaibigan, ay mula sa salitang Grego na plugs ni sumai. Yan. Ibig sabihin, ay malalim na damdaming nagmumula sa kaloob-looban. Hindi lamang siya naawa, mga kaibigan, kundi siya ay kumilos. May aksyon. No? Tayo, mga kaibigan, hanggang awa lang minsan. Pero hindi tayo kumilos. Pero may mga karamihan sa ating mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, na meron din silang aksyon. Kumilos sila. Katulad ngayon, no? Merong misyon, ang Pag-ibig Mission International. Napapunta sila ng Laguna upang tulungan ang mga nangangailangan, yung mga may karamdaman, no? Mabigyan ng magandang pagsusuri ng isang doktor, ng isang expert, di ba? Ganon ang Diyos, no? Hindi lamang siya naawa, kundi kumilos siya, no? May action ang kanyang may action ng kanyang awa, mga kaibigan. Ang kagyat na paggaling, ayon sa talatang 34, at pagdakay nagsilingap sila, at nagsisunod sa Kanya. So, ang tugon ni Jesus ay agad-agad. Ha? So, hindi lang niya pinagaling ang kanilang mga mata. Binigyan niya sila ng buong direksyon ng buhay. Hindi sila lumayo pagkatapos gumaling. Hindi sila lumayo. Sa halip, sila ay sumunod kay Jesus, mga kaibigan. So, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang tumatanggap ng himala. Ito ay sumusunod sa tagapagligtas ng tagapagpagaling. Diba? Marami ang lumalapit kay Jesus para humingi ng tulong. Ngunit kakaunti ang nanatili upang sumunod. Sa nakaraang linggo, mga kaibigan, maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon dahil naka-experience sila ng lindol. Panginoon, tama na. Tulungan mo kami. Pagkatapos ng lindol, nasaan ang mga tao? Nasaan ang tumatawag ng Panginoon? Nasaan ang tumatawag na tulungan mo kami? Nakalimutan na, wala nang lindol di ba? Pero ang tunay na sumasampalataya at tumanggap ng mga himala ay hindi lang magpapasalamat. Ito ay sumunod, no? Sumunod tayo sa tagapagligtas. Katulad ng 2 bulag na pinagaling ni Jesus, no? Dahil sa kanilang pananampalataya, napagaling ang kanilang mga mata, nagkaroon sila ng paningin, at yun ang paraan upang sila'y sumunod kay Kristo sa paglilingkod. Ang 2 bulag na ito, mga kaibigan, ay hindi lamang tumanggap ng paningin. Tinanggap nila si Kristo bilang kanila ang Panginoong Kristo. Sa ating buhay, mga kaibigan, bulag tayo sa katotohanan. Bulag tayo sa katotohanan at hindi pa ito napapagaling. Dahil sa ating, ang tawag doon, dahil sa mga makamundong kaisipan, no? Makamundong hangarin. Ang tama ginawang mali, ang mali ginawang tama. Yun ang bulag dahil gusto nating mapanatili sa posisyon na meron tayo. No? Gusto nating proteksyonan ang ating mga personal na interest upang mabigyan lang natin ng ang ating sariling kagustuhan. Di ba?
Ano ang mga aral dito, mga kaibigan? Ang pananampalataya ay nakaririnig kahit hindi nakakakita. Kahit bulag ka, narinig ng Diyos ang iyong pagsisigaw. Narinig nila at naniniwala. So, ang panalangin ng may pananampalataya, mga kaibigan, ay hindi sumusuko. Walang pagsuko, mga kaibigan. Kahit patigilin pa tayo ng mga hadlang, mga unos, no? Bagyo, ano pa ba? Lindol, no? Hindi tayo sumusuko. Kasi ang dalawang bulag, hindi sumuko. Sabi nga, pinatigil sila ng tao ng mga tao. Ngunit nagpatuloy sila sa pagtawag sa pangalan ni Jesus. So, ang Panginoon Jesus ay nakikinig. No, nakikinig. At hanggang dumating ang punto na pinagaling ang dalawang bulag. So, ang puso ni Jesus ay puno ng habag, mga kaibigan. Yun ang tandaan natin. Puno ng habag. Dahil sa kanyang habag, doon sa dalawang bulag, tumigil siya para sa mga walang kaya sa lipunan. Yung mga nasalaylayan ng lipunan, yun ang pinakamahalaga ng Panginoong Jesucristo. So, ang himala ay simula ng pagsunod. Di ba? Simula ng pagsunod. Kaya lang minsan, ang tao, mga kaibigan, kapag nagkaroon ng himala sa kanilang buhay, pinagaling sila ng kanilang mga karamdaman, binigyan sila ng mga kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Nakalimutan na ang magpasalamat. Nakalimutan na ang sumunod kay Kristo. Hindi na nga makapagsimba Hindi na nga makapagpanalangin. Bakit? Nakalimutan na. So pagkatapos ng biyaya, no? Binigyan ka ng maraming biyaya. Dapat ay pagsunod at paglilingkod ang sumunod. Tayo, mga kaibigan, bilang mga tao, bilang mga Pilipino, kapag binigyan ka ng mga biyaya, nakalimutan mo na ang Panginoong Jesucristo. Marami ka ng mga pupuntahang lugar. Nakalimutan mo nang sumimba. Nakalimutan mo nang manalangin. Dahil sa biyaya, marami kang pera Di ba? So, sumunod? Dapat, susunod ka kay Kristo. Maglingkod ka dahil pinagpala ka ng Panginoong Jesucristo. Ngayon ito ang hamon sa atin, mga kaibigan ko, kay Kristo. Tayo man ay maaaring bulag sa iba't ibang kaparaanan nga lang, no? Hindi tayo bulag materially, yung mata natin na hindi na tayo makakita. Bulag tayo sa iba't ibang paraan. Sa ating mga pagkakamali, sa ating pagmamataas, o sa ating kawalan ng pag-asa. Bulag tayo doon, mga kaibigan. Pero ngunit, kapag tinawag natin ang Panginoong Jesucristo ng may tapat na puso, tumigil siya upang pakinggan tayo, mga kaibigan. Pakinggan tayo. Ang tanong ni Jesus noon ay tanong din niya ngayon, mga kaibigan. Kung ang tanong niya, ano ang ibig mong gawin ko sa buhay mo, kaibigan? Ayan. Sabi ng tanong ni Kristo yan. O ano ang bahagi ng iyong buhay na kailangan ng kanyang paghipo? Kung ikaw ay lalapit ng may pananampalataya, makikita mong muli ang liwanag ng kanyang biyaya. Yun ang mga katanungan noon ni Jesus. At yun din ang katanungan ngayon. Kasi, ang tanong niya doon sa mga bulag, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? O, di ba? Ikaw,
na nakikinig ngayon, ha? Ikaw na nakikinig ngayon. Kung tanungin ka ni Kristo, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano ang gagawin mo, kaibigan? Ano ang sasabihin mo? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulad ng 2 bulag, kami dumarating sa iyo, dala ang aming mga kahinaan at pagkabulag. Hipuin mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong katotohanan. Turuan mo kaming manampalataya kahit sa gitna ng mga hadlang. At pagkatapos ng aming pagaling, tulungan mo kaming sumunod sa iyo ng tapat at may pasasalamat. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nakikinig sa iyo ngayong umaga at lalong-lalo na at kanilang isinasabuhay ang iyong mga salita. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, upang hindi sila mapahamak sa kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.